Good day and welcome to Donmar TV News Channel, mga nagbabagang balita sa buwan ng Hulyo. Hindi ko na kaya! Hindi ko na kaya! Paglalaban namin ng kapakanan. Hindi ko na kaya! Hindi ko na kaya! Yung sobrang tindig pa lang na ganun, hindi ko na kinaya. Hindi ko na kinaya. Paano bang buhay to? Bakit nyo ako pinaparusahan ng ganito? Bakit nyo ako pinaparusahan? Parang awa nyo na. Ganito ba kahirap kumita ng pera? O ito na, pakinggan nyo na. Ganito ba? Please. Ito, halos isang buwan na mahigit 1,000 bawat araw ang dagdag sa mga COVID positive cases ng bansa. Halos magdadalawang libo na rin ang pumanaw, bukod pa sa napakaraming na ospital, naubusan ng ipon, nawalan ng trabaho, o nakakaranas ng paghihirap Alam na namin yan, madam. sa panahong ito. Alam na namin yan eh. Mahigit 5 buwan na ang lumilipas mula nang naiulat ang unang kaso ng COVID-19 Alam na sa nga ating namin bansa. yan eh. Ba't mo Sa paulitin? malaking bahagi ng panahong ito, minabuti ng tanggapan ng pangalawang Pangulo na gawin ang makakaya upang tumugon sa kahit anong paraan basta may pagyayabang. maitulong, gaano man kalimitado ang aming budget o mandato. Humaharap ako sa inyo ngayon upang iulat ang mga natutuhan namin sa panahong iyon. Ang feedback mula sa mga eksperto, Ayan na naman sila sa eksperto nila. Ayan na naman sila sa eksperto nila. Tingnan lang meron sa media. Sabi ng aming expert, ayon to our source, ano expert source. Eksperto, baka kayo lang yung nagkikwentuhan dyan eh. mula sa mga doktor, Oh. at mula sa mga pinakaapektado, Oh, ang hinaing ng mga nasa komunidad, oh, ng mga frontliners, Ano ng mga na? napipilitang sumugod sa panganib dahil kailangan magtrabaho, oh. ng mga drivers, ng mga locally stranded Ano individuals, na napipilitang matulog sa hagdan o bangketa. Ano, kawawa naman, sobrang kawawa naman. Kawawa na ang taong bayan. Kawawa na tayo lahat. Kawawa na kami. Kawawa na. Harap ng ganitong kalaking krisis, lalo lang tayong malalagay sa panganib kung matitibag ang mga institusyon natin pampamahalaan. Oo. Ituring sanang karagdagang ambag ang pahayag na ito. Alam mo madam, ang dami-dami nang nag-aambag ng mga opinion nila. What we need is not talk. What we need is an action. Ang bira naman oh. Mga rekomendasyon at aral mula sa halos 5 buwan naming Ay, pakikipag-ugnayan. kaya ko din gumawa ng ganyan. Kahit ito mga nanonood na to, kaya rin gawin yan. Lahat ng rekomendasyon. Ano ka ba ate? Broadcaster ka ba o vice-presidente? Ano naman ginagawa mo? Opinion maker ka ba? Parang awa naman. Ayan o, nagalit na si Bernard Flores. Stop! She's annoying! Ang bira, sumakit ang ulo ko dito. Anyari? Oh, Sa ating mga kababayan para labanan ng COVID. oh. Hindi mapipigil ang pandemya kung basta mag-aabang na lang tayo sa bakuna. Sino ba nagsabi na mag-aabang lang tayo ng bakuna? Ate, sino nagsabing gano'n na mag-aabang lang sa bakuna? Ang sinasabi lang ng ating Pangulo, tinidiscuss niya yung sa bakuna. Sino ba nagsabi na mag-aabang lang tayo? Upo lang tayo, walang gagalaw, walang gagalaw. Abang tayo ng bakuna. Oh, walang gagalaw, ha, wala. Walang lalabas, parang awa nyo na. Ganyan ba mga public official natin ngayon? Bakit? O, sige nga, ito, bibigyan kita ng sample, Madam Lenny. Sample lang to ha. Masample lang to. Sa napakaraming masisipag na public official. Ha, hindi sila nakabang at nag-aantay ng vaccine ha. O, ito. Siyempre, doon sa may personal knowledge ako. Ayan si Mocha, o. O, ayan ha. Papakita ko lang sa'yo, Madam Lenny, okay? O. Ito lang naman, oh. Ah? 11:30. Ayan si Mocha, oh. Oh. Ayan nyo, kita mo, nandiyo sa aeroplano, anong nag-stewardess na. Oh. Ano bang ginagawa niya? Ayan, oh. Siya mismo personal, oh. Ayan ang ginagawa niya, oh. Sumasalubong. Oh, ayan, oh. Tingnan mo ito, oh. Ate, ito, oh. Ayan, oh. Nagsisisigaw pa siya dyan, oh. Ayan, oh. Doon siya sa taas, oh. Sasabihin nyo na naman na ano na naman yan.
Social distancing. Tingnan mo, puro ano yan, puro bagyang nasa tabi nila. Oh, ayan si Mokay na asikaso. Anak ka ng tutsa, oh. Ano ginagawa niya dito? Araw-araw gabi mayroong charter sweeper flights ang PAL para ihatid sa kanilang mga rehiyon, Visayas, Mindanao ang ating mga returning OFW. Bukod pa ito sa mga biyahe ng mga OWA sa PITX papunta sa iba't ibang rehiyon ng Luzon. Sagot po ito lahat ng gobyerno natin. Hindi po nag-aaba ng vaccine. Asan ang vaccine? Asan ang vaccine? Asan ang vaccine? Asan ang vaccine? Walang ganyan! Ang bira ka, oh. Hindi nyo ba nakikita yan? Kaya ako napipikon eh. Bakit? I'm not, eto ulitin ko. Baka akala nyo pinagtatanggol ko lang si Mocha. Hindi. Napipikon ako dahil marami akong kilalang opisyal na ganyan magtrabaho. Isa na dyan si Vince Dizon. Napakasipag nitong tao na ito. Grabe yan. Payat na nga. Naging butot balat na lang. Dahil sa kakatrabaho, dahil isipin nyo, napakabata nito. Binigyan ng napakatinding responsibilidad ng ating Pangulo. Bakit? Kasi matindi rin magtrabaho ito si Vince Dizon eh. Gusto ko nga tanongin si Vince Dizon ngayon eh. Paring Vince, ano masasabi mo dito kay Vice President? Na nag-aabang lang daw kayo ng bakuna. Walang ganyan, Madam Lenny. Kaya ako seryoso na ito. Ginagawa akong katatawanan to para maging masaya. Pero kung ako opisyal dyan, mababastusan ako. Pagkatapos namin magpakahirap, pagkatapos namin gawin lahat ng inuutos ng Pangulo, na nagtatrabaho kami, gabi, madaling araw, nagtatrabaho kami, sasabihin mo nag-aabang lang kami ng vaccine. Walang inuulungan ka. Tapos kumaka-suggest ka, akala mo wala kaming ginagawa, mga inutil kami. Walang kakwenta-kwenta itong speech sabi ng ni Leni Robredo. Aba, may mga sumagot doon, keso, yan lang ang kaya mong sabihin, yan lang ang gandong sabihin. Ala naman, explain ko dito sa Twitter, tanga-tanga explain sa Twitter, ang haba-haba. Kaya nga Twitter ilang words lang ang pwede mong ilagay dyan. Kaya sabi ko, i-discuss ko talaga ito sa live ko. Shirley Sergio Tamayo, hi Sir Banat, masyadong papansin talaga. Yun na nga ako ito Kaya sabi ko talaga, ayoko maging public official. Bakit? Pagod na. Oo, merong mga pagkakamali, merong mga sumasabit, hindi naman perpekto. Tandaan natin, this is the first time it happened all around the world, not only in the Philippines. Hirap na yung mga doktor nating nagtatrabaho sa DOH, yung mga nurse natin, mga public officials natin na medical personnel, hirap na sila sa quarantine. Mismo ngang hindi trabaho ng presidential management staff yung ginawa nung sa Rizal. Hindi yung trabaho nila pero ginawa yon, sigurado ako napag-utusan ni Senator Bongo. Ayusin nyo to. Kitang-kita naman sa news, kahapon pinalabas pa natin, shinare pa natin yung video, ang daming ginagawa. Hindi nga perfecto, and yet sabi nila sa susunod na gagawin natin mas maano na. Pero para sabihin mong nag-aantay lang kami sa vaccine. Abay, medyo naman yan, medyo nakakabastos sa amin, sa kanilang mga opisyal yan. Diba? Ito, panoorin pa natin, tiisin nyo lang. Hindi pwedeng ako lang manood, pati kayo, manood kayo tiisin natin lahat to. Pasok. Ito na. Ito na. Kailangan maampat ang pagkalat nito sa lalong madaling panahon. Nagsisimula ang lahat sa tamang datos na pundasyon ng tamang desisyon. Mula dito, matutukoy ang kung sino at aling mga lugar ang dapat tutukan pagdating sa mass testing. Anong datos sinasabi mo, madam? Oras-oras ata naglalabas ang datos ang gobyerno, ang DOH. Di ba nga, hinati pa nga nila, in-explain pa nga nila ano yung new, fresh cases. Hinati pa, daming nagalit doon, hindi maintindihan. Eventually, naintindihan din pala. Di ba, anong datos sinasabi mo?
sa Bureau of Quarantine. Inaayos naman nila yung tracing nila. Ano sinasabi mong walang datos? Ang bira naman, no? Tracing at suporta sa mga komunidad at ospital. Kung magiging tama ang tugon sa aspekto ng healthcare, makokontrol ang community transmission, magiging mas mabilis, ligtas at strategic ang pagbubukas ng ekonomiya, may iwasan ang pagkawala ng trabaho at hindi na dadami pa ang dadanas ng kahirapan. Mababawasan ang pangamba ng pagsasara at hindi nakakailanganing umabot sa punto ng pagle-layoff sa mga empleyado o mas malala sa pagtiklop ng mga negosyo. Ito ang broad strokes ng plano. Wala akong duda na mulat ang pamahalaan dito. Pero malaki ang krisis at alam maraming namin. dapat gawin. Talaga, Kaya ginagawa naman kailangan namin. nating lahat maging mas maliksi sa pagtukoy sa mga puwang Oh. at maging mabilis at malikhain sa pagpuno nito. Abay, ginagawa naman. Ito ang ilang mungkahi. Sige, mungkahin natin Una. na isa-isahin. Linisin at pabilisin ang pagkalap ng datos ukol sa COVID-19. Abay, ginagawa Kung naman na. magagawa ito, Oh. magiging mas matibay ang pinagmumula ng mga desisyon Ate, saan ka ba nakatira? Saan ka ba nakatira? Hindi mo ba nakita? Hirap na nga. Ito Hindi ko gusto ang DOH, pero hirap na yung USEC ni si Vergara, kaka-update. Ano sinasabi niyang walang update? Aday, madam, pumunta ka sa page ng Mocha Uson Vlog na makita mo update doon araw-araw. Pumunta ka sa page ko, update doon. Bihira, may sariling mundo ito si madam. bisiya at programa para mapigilan ang paglaganap ng virus. Marami ng mga eksperto ang naglabas ng iba't ibang platform para maging repository ng datos. Ang kailangan gawin, piliin ang pinakamainam dito at gumawa ng isang ecosystem ng pagtugon kung saan standard ang pagkasentralisado. Ito alam niyo yung kaklase niyong mabulaklak lang magsalita? Ito yung tipo ng kaklase na nagkaroon kayo ng project, okay? Nag-usap-usap kayo, ginagawa, kanya-kanyang trabaho. Ito trabaho mo, ito trabaho mo, ito trabaho mo. Reporting na. Ito yung napanood ko na ito Reporting na. Biglang nagtaas siya ng kamay. Ako na lang ang magre-report ng project. Ito na, nag-report na siya. Tapos yung mga kaklase mong kasama doon sa project, napatingin. Anong pinagsasabi mo, te? Ginagawa naman namin yan. Ikaw lang ang hindi nagagawa niyan. Ganyan alam niyo yung mga ganyan, alam niyo yung nakalimutan ko na sinong gumawa nito. Kung masasuggest sa akin yung pangalan ng vlogger na yun yung nagmumura, yung babaeng nagmumura. Yung nag-aayos na yung hindi siya kasali doon sa usapan sa project, hindi siya kasali doon sa mga kanya-kanyang assignment. Okay? Nagtrabaho yung lahat, matatapos na yung project, biglang nagtaas ng kamay. Ako na magpipresenta nito sa klase. Sabay salita siya. Dapat ganito, ganito, ganito. Aba ate, ginagawa naman yan na. Sino nagsabi sa'yo hindi gumagawa yan? May sarili ka pang suggestion, sinasuggest mo, ginagawa na. Ang bira, Isa pa, kung mali at buhol-buhol ang pag-input ng data, babagal ang validation. Babagal din ang proseso ng decision making. Halimbawa, sa data na nakakalap, may discrepancy sa mga nag-positive at confirmed cases. Tingnan May nyo to mahigit 113,000 cases ang nag-positive 113,000 cases daw ang nagpa-positive. Pakinggan nyo ulit. testing. Pero, Ngunit nasa 80,000 pa lang nito unconfirmed cases. 80,000 pala ang confirmed. Ibig sabihin, yung 100 plus, hindi pa confirmed. 80 pa lang ang confirmed. Ito, suggestion niya. Ibig sabihin, kailangan talagang humabol ang verification. Dahil Sa bibig mo na nga nangyari, madam. Bini-verify pa. Ano to? Ubo lang. Okay, meron kang sakit sa lungs mo. Ganun ang verification? COVID po ito, COVID. Ito yung bagay, ito kasi kayang mahirap pag humirit yung mga wala talagang alam Pasensya na salamat Wills TV sa 2 Canadian. Pabati po, birthday ng anak ko, Warren Yuan. Ito lang Alam mo, hindi ako expert. Pero nanonood naman ako ng iba't ibang video patungkol sa COVID. Ngayon nga di ba si Subiri? 2 beses na siyang nagkaroon siya, tapos nag-negative na, 2 test daw.
O tapos etong pangatlo nag-positive daw. Nagtataka sila, akala ko ba dapat may antibodies na yan kasi nagkaroon na yan eh. So dapat so baka daw ibig sabihin, hindi lang isa, hindi lang, kahit dito sa lugar namin, okay? Sa lugar namin, may mga nagpa-positive dito, pero hindi isang beses lang tinitest, mga 3-4. Para sigurado. Bakit? Hindi ko kasi, naalala nyo sa interview natin kay Vince Sison, hindi po 100% ang mga test. Ibig sabihin, pwedeng sumablay, kaya nga ilang beses tinitest. Sa madaling salita, yung sinasabi niya 100,000 nung una, nito ni Madam Lenny, tapos 80,000 lang ang confirm. Ibig sabihin, ilan lang yung sinisigurado pa, sabihin na natin 20,000 to 30,000, sinisigurado pa, bini-verify pa. Kailangan pa ng mga susunod na mga test. It will take time, madam. Kahit manood kayo ng mga news, kakaiba ho itong virus na ito. Sabi nga ng iba, ito, napanood ko lang ito, balita sa Amerika, hindi basta-basta mawawala. Ito, hindi basta-basta makakagawa ng vaccine. May nagsabi naman, isang parte ng may gamot naman daw talaga dyan. Ito lang, Citromax ba yun? Mga ganyan-ganyan, may gamot daw na ganito. Sa madaling salita po, this disease o itong COVID na ito, this is something new. Hindi ito yung pwedeng, okay, isang test, negative ka na, go. Oy, positive, okay na, positive ka na, positive, ilagay ka sa positive. Hindi ho, ilang beses yung tinitest yan. Sabi ko nga ako nga mismo, nakapaskil dito sa elevator namin three cases of COVID, ganyan. Tapos, 1, negative. Second test, positive. Third test, positive. Ibig sabihin, ilang beses yon? Isang tao pa lang yan, 2 tao, 3 tao pa lang yan. Madam, natural, itest ng paulit-ulit para i-verify, para sigurado ang datos. Ang hilig yung gamitin yan, datos. Ay nako, sumakit ang bangs ko talaga dito si kayo, madam. Ayoko magmagaling, kaya nga ang dapat dito, sa madaling salita ho, itong mga doktor natin, hindi nagdudunong-dunungan, hindi nagmamagaling, kailangan ulit-ulitin. Ulit-ulitin yung test kasi nga, hindi ito bago ito Walang inuurungan kahit na sino tumapat. Parang hindi yung nanonood to ng news Kapag mali ang bunga ng puno mula. Alam mo yung parang sabi siguro nung speechwriter nito, ay maganda itong words na ito, sulat natin, ilagay natin to. Para mukhang matalino at yung mga tatanga-tanga nating followers maniwala ka agad. Sabihin, ay ang galing mo Lenny Robredo, ganon. Anyway, tatanga-tanga naman sila, basta may nakita silang high-polluting words, okay na, magaling na sila, ganon. Alam niyo yung mga ganyan, yung gumagamit ng high-polluting words para lang masabi mong matalino, talagang yan ang mga walang logic na tao. Bakit? Tingnan naman natin, simple lang yung logic dito Sinasabi niya, ayusin ang datos. Kung bakit may 100, may 80. Maaring ganito, maaring ganyan, maaring ganito, maaring ganito. Oo nga, kaya nga bine-verify. Simpleng ganon, hindi mo maintindihan, madam? Ang bihira ka, oo. Maraming positive ang hindi agad na isasama sa opisyal na data. Kasi nga, tinitest pa! Ang bihira naman, nagdudunong-dunungan kasi. Galing, kaming maliliit. Kahit nga simpleng mamamayan, maiintindihan yan. Hindi lang pwedeng isang beses, kaya hindi pa dapat sinasama doon sa official count. Kailangan, kasi, ako nga naiinis, ito honestly, naiinis ako Bakit? Rapid test lang yung ginagamit ng iba. Paulit-ulit na common sense Common sense at bibigyan ko. Explain ko lang sa inyo na maikli. Okay? Sinasabi nila na ang COVID maraming asymptomatic. Malaking porsyento asymptomatic. Ibig sabihin, walang sakit. Okay? Alinaw niyan. Asymptomatic, walang sakit, walang pinapakita, hindi inuubo, hindi sinisipon, walang lagnat. Asymptomatic nga Okay? Yung rapid test na ginagamit, ang nadidetect lang niyan, yung antibodies mo na nagfa-function na once may naramdaman ka na sakit. Kunwari, inuubo ka, tapos biglang pumalo yung antibodies mo against the COVID. Doon lang niya madidetect yung rapid test, nung rapid test na yan. So, useless yung rapid test na yan gamitin kung asymptomatic ang isang COVID patient. Correct? Yes or no? As simple as that. As simpleng logic nun. Sabi ko nga
Eh bakit pa tinitest ng rapid test yung mga wala namang sakit? Anong sense nun? Alam mo nang magne-negative. Eh di nagkaroon ka ng false security na, walang sakit to. O, di ba? Ganun ang ito hindi ako, ito yung sinasabi ko ng napakasimple kasi doon daw sa binanunood ko sa Rizal Stadium, yung mga LSI, una daw test na ginagamit, rapid test. Sabi ko, natural, magne-negative yan kasi nga maraming may COVID ang asymptomatic. So parang useless yung rapid test. Yun ang sa tingin ko. Ang dapat talagang gamitin yung swab. Bakit? Kayo na rin na nagsabi, karamihan ng may COVID ay asymptomatic. Malaking porsyento ng may COVID asymptomatic. So useless ang rapid test. Ang rapid test dapat ginagamit yan pag inuubo ka na, sinisipong ka na, nilalagnat ka na. Kaya sabi ko na lang, I give the benefit of the doubt na ganun din ang ginagawa dun sa Rizal. Na sana talaga swab test. Kung isa swab test nga naman, magastos. Libre ho yan ha. Tandaan nyo, dyan sa Rizal, libre yung binibigay. Kung isa swab test siya, magastos. Pangalawa, it will take time. Hindi yan makukuha ng 1 araw, 2 araw. O sabihin na natin, pinakamabilis 1 araw o 2 araw. Sa sobrang dami nila, 3 araw siguro. After nyan mag-positive, kailangan ulitin yan to confirm. Kaya nga madam, ano yung pinagsasabi mo dito? Pambira.